For today's video ay pagkatapos kong asikasuhin si Lola ay lalabas naman ako para bilhin ko yung mga pagkain na gusto niya. At bago ko lumabas ay nag-request si Nili at ang sabi niya ay gusto niya daw ng insure. Kaya naman binigyan ko at ang sabi niya sa akin dyan ay bibigyan niya din daw si Lola at hati daw sila. At bago siya uminom ay ipapainom muna daw niya kay Lola yung kalahati. Ayan na nga't pupunta na nga si Nili sa kwarto ni Lola para ipainom yung kalahati ng insure. Yung insure ay para kay Lola talaga yon at reseta ng kanyang doktor. Ang kaso, hindi niya ganun ka-type ang lasa at minsan ay nag-LBM siya kapag uminom. At dahil libre naman ni Lola yun na nakukuha at wala namang bayad, ay kay Nili ko na lamang ibinibigay. Eto nga't lumabas ako para mag-grocery ng mga kailangan sa bahay. At dahil nga may sakit si Lola at masama ang kanyang pakiramdam, ay wala siyang ganang kumain, kaya naman ibibili ko siya ng mga pagkain na gusto niya. Kita niyo naman si Muning at para security guard nakabantay sa may pintuan. Dini nga muna ako nagpunta sa may ration store para bumili ng manok. Dini ako bumibili ng mga fresh na karne at dahil may sakit nga si Lola, ipagluluto ko siya ng chicken soup. Isang hita nga lamang ng manok ang aking binili at sasabawan ko yan na may maraming gulay. Yan ngang isang piraso na yan ay mahigit na kalahating kilo na nasa 220 pesos sa pera natin sa Pinas. Pagkatapos ko nga dyan ay pupunta naman ako dun sa isang malaking grocery store na lagi ko din binibilhan. Ayan nga't may nadaanan pa ako na isang plastic ng tinapay. Inilalagay nila dyan para kung sinong may gustong kumuha na pwedeng ipakain sa mga alaga nila katulad niya na pusa. At habang ako'y naglalakad ay may mga nadaanan ako ng mga itinapon ng mga damit sa gilid ng kalsada. Ang kaso yung mga nakabuyang yan kaya hindi ko na tiningnan. At sa hindi naman kalayuan ay may tinapon na kutsyon at car seat ng baby. Mahilig nga dito sa Israel ang mga tao na magtapon ng mga gamit kahit pwede pang mapakinabangan. At kung minsan nga yung iba nilang itinatapon na gamit ay halos mga bago pa. Kaya naman minsan kapag may nadadaanan ako ng mga itinapon na gamit ay talaga namang kinukuha ko kapag pwede pang mapakinabangan. Ayan nga't may itinapon pa na parang pinto at mga cabinet na hiwa-hiwalay na. Ay kung sa atin na rin sa Pinas ay wala pang isang minuto ay siguradong yari na at nabiyabit na. Dahil maganda pa naman at pwede pang mapakinabangan. At kahit nga yung mga pera-perasong kahoy ay pwedeng ipanggatong. Gabi na nga ako lumabas dyan at 6:30 na ng hapon pero yung araw ay mataas pa din at maliwanag pa. Andito na nga ako sa may malaking grocery store na lagi kong binibilhan. Kompleto na nga sana din yung mga bilihin ang kasi wala silang tinda ng mga fresh na karne. Una ko nga kinuha dyan ay chocolate, pabilihan ni Lola. At ang sunod naman ay yung paborito ni Lola na cracker. Dalawa nga lamang ang aking kinuha dahil meron pa kami sa bahay. At eto naman yung kanyang bagong paborito na yogurt drink na Activa. Pagka nga hindi makakain si Lola basta't uminom lamang niyan ay solved na. Kumuha nga ako dyan ng 6 na piraso at buti na nga lamang at nakasale, dalawa ay 10. Kumuha nga din ako dyan ng soy milk ni Lola para sa kanyang kape. Mayroon din cottage cheese at kailangan mo nang tingnan ang expiration date bago kumuha. Nagpabili nga din si Lola ng yogurt na merong jam sa ibabaw o riba ang tawag nila. At ayan nga ang aking mga napamili na pagkain para kay Lola. At bago nga dyan ay dadaan muna ako sa bilihan ng prutas bago ako umuwi. Ayan nga't nandito na ako sa bilihan ng mga prutas at gulay at meron pang ang pa-pre-taste din sa labas na pakwan. Ang bibilhin ko lamang naman din ay saging, peach at isang perasong zucchini. At dahil nga summer na dito sa Israel ay uso na din ang mangga. Halos nasa 50 shekel ang kilo o nasa 800 pesos sa pera natin sa Pinas. Ayan na yung masarap na klase ng mangga dito sa Israel na tinatawag na mango maya kaya may kamahalan. Pero wala pa din tatalo sa sarap ng mangga natin sa Pinas. Ayan nga't nakakuha na ako ng 3 perasong saging at 1 perasong zucchini. At ito naman ang paborito ni Lola na peach na kumuha ako ng 5 peraso. At syempre pagkatapos kong magbayad ay diretso uwi na agad dahil lagi akong hinihintay na dumating ni Lola at Nili. At tuwing na nga lamang lalabas ako ay laging bilin sa akin ni Lola ay mabilis lamang daw ako. Ayan nga't may nakita na naman ako na napakagandang pusa at meron pang isang supot ng brown rice. Habang nga naglalakad ako ay natanaw ko si ate na nakatigil at kasama ang kanyang alaga. Sa isip-isip ko ay baka Pinay. Nagsabay na nga kami pauwi at nagkakwentuhan at magkalapit lamang pala ang aming bahay at isang kanto lamang ang pagitan. Tinanong ako ni ate kung nagmamadali daw ako at ang sabi ko naman ay hindi. Ang sabi niya sa akin ay tulungan ko naman daw siya na iakyat namin yung kanyang alaga sa may hagdan. Dapat ay pupunta yung anak ng alaga niya para tulungan siya na iakyat si Lola. Kaya naman tinawagan niya yung anak ni Lola at ang sabi wag na nga pumunta dahil tutulungan ko na siya. Iniwan sa akin ni ate si Lola at habang binabantayan ko ay kukunin niya naman yung hagdan na pag-aakyatan namin ng wheelchair ni Lola. May sakit na demensya ang alaga ni ate basta lamang siya nakaupo at hindi nagsasalita.
Luma na nga ang building nila at dyan sila nakatira at wala ding elevator. Okay lang naman sana kahit walang elevator dahil pag akyat niyang hagdan ayun na agad ang kanilang bahay nasa may gilid. Sabi nga ni ate, bihira lang din daw silang lumabas ng kanyang alaga dahil nga sa ganyang kondisyon na mahirap iakyat sa hagdan. At kapag wala nga katulong sa pag-aakyat ng wheelchair ay delikado din at baka biglang sumemplang. At nang maiakyat namin ay pinapasok ako ni ate sa loob ng kanilang bahay at sila nga lang dalawa ang nakatira dyan. Tuwan-tuwa nga kaming dalawa ni ate at nagkakilala kami sa tinagal-tagal na nga namin dito ay ngayon lamang kami nagpangita. At magkalapit nga lang kami ng bahay. Hindi na din ako nagtagal at umalis na din ako agad kahit na gusto ko pa makipagkwentuhan kay ate. Dahil paniguradong hahanapin at hihintayin ako ni na lola at tatanungin ako kung bakit ang tagal ko. Ayan nga't si Nili nakaabang na at hinihintay ako. Maraming pong salamat sa inyong suporta at laging panonood. Mag-iingat po kayo palagi.